Hello again, good morning and mega love shoutout po sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok mga ng mundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang umaga, tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po si Kapitana ni Hides. Ang magbibigay na naman po ng reaction dito sa aking sa aking naging first reaction. May mga comments po doon na nakapagbigay din sa akin ng idea para mag-reaction na naman po ulit, no? So, ayan nga guys, no? Base pa din po ito dito sa issue about po sa Rochelle community at ng Kalingap community, which is, yun nga guys, no? Gusto na talaga ng Kalingap community, ng founder, ng co-founder, ng mga reactors na umalis na talaga si Dodong Roel sa Kalingap, di ba? So, dahil po dito nagkaroon ng iba't ibang opinion yung mga supporters, reactors, mga viewers, including na po ako. Ngayon, doon po sa mga nag-comment, kung hindi nyo po gusto yung aking reaction, wala po tayong magagawa doon kasi unang-una, supporters kayo ng Kalingap, ang loyalty nyo na sa Kalingap. Ako po ay reactor at bilang supporters din ng Rochelle ang nanonood sa Rochelle, no? So, magkaiba po tayo ng opinion. Ako, ang loyalty ko po hindi sa Kalingap. Nagbibigay lang po ako ng reaction at sumusuporta sa Rochelle, 'di ba? So, hindi nyo talaga ako makikitaan ng positibo na reaction na naaangkop sa inyong paniniwala diyan sa Kalingap. Ito lang 'yun, guys, no? Kung bakit nagkaroon ng sama ng loob yung ibang mga supporters ng Rochelle, kung bakit na yung mga ibang Rochelle supporters ay naging bashers na rin, no? At kung bakit nasasabi ni Ate Edna na yung Kalingap ay naging basher ng Rochelle, ang Rochelle ay naging basher ng Kalingap. Kasi po, buti po sana, ito lang sana, mabuti po sana kung si Dodong Roel ang nag-declare na siya po ay aalis sa Kalingap. No? Kung si Dodong Roel po ang nag-declare na alis po siya sa Kalingap, siguro ay aayon yung lahat ng mga Rochelle supporters kasi kahit anong mangyari, ang loyalty nila na sa Rochelle, di ba? Tapos, natural lang sana na ibas nyo si Dodong Roel kung si Dodong Roel ang nagpaalam na alis sa Kalingap tapos hindi kayo papayag. Tapos sabihin niyo parang wala kang utang na loob pagkatapos kang makilala sa Kalingap ay iwanan mo ang Kalingap. 'Di ba? Parang yun sana kung yun ang nangyari. Parang may rason, no? Parang may tawag natin parang sabihin nating pwede na ibas mo si Dodong Roel, no? Pero baliktad po kasi ang nangyari kaya naguguluhan po talaga ako na si Dodong Roel ang gusto niya mananatili sa Kalingap. Tumatanaw ng utang na loob ang loyalty niya sa Kalingap. 'Di ba? Pero kayo diyan sa Kalingap, sa mga reactors, no? Kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kayo yung tinutulak no talaga si Dodong Roel na umalis na para bang meron siyang isang nakakahawang sakit na kailangan mo na talagang umalis. So doon po nagkaroon ng kaguluhan, no? Parang baliktad, no? Na 'di ba? Yung iba, kunwari, like for example, nangyari na 'yan. May mga umalis diyan sa Kalingap, sinasabihan ninyo, wala kayong mga utang na loob pagkatapos yung gamitin ng Kalingap, pagkatapos ninyo mapakinabangan ng Kalingap, no? Pagkatapos nyo makakuha ng subscriber at supporters, iiwanan nyo yung Kalingap. Di ba yun usually na senaryo na nakikita natin sa Kalingap? This time around, nakakalito po talaga ang nangyari, no? Na si Dodong Roel na mismo ang umayaw na umalis sa Kalingap. Si Dodong Roel na mismo ang nagsabi na hindi siya alis sa Kalingap kasi nga tumatanaw ng utang na loob ang loyalty sa Kalingap. Pero kayo dyan sa Kalingap ang pilit na tinutulak siyang aalis. Di ba hindi ba kayo magtataka? No, hindi kayo magtataka na supposed to be, 'di ba? Na magpasalamat kayo kasi mas pinili ni Dodong Roel na mananatili sa Kalingap dahil tumatanaw ng loob, tumatanaw ng utang na loob. Tapos sa inyo pa mismo manggagaling na sabihin na parang tuko na habang tinutulak lalong kumakapit, 'di ba? Na hindi ko alam, guys, kasi yun nga sinasabi ko sa unang reaction ko na kung ano man po yung mga achievement ng Rochelle community, ni Dodong Roel at nilangga Rachel, lahat naman po yun nakakredit sa Kalingap. Although na may mga sarili silang sponsors, may mga sarili silang supporters, pero lahat po ng mga nagagawa nila in terms of charity ay nakakredit naman po sa Kalingap, di ba? So, ano ba talaga ang reason na kailangan pa ba talagang yun lang talaga, guys, no? Kaya hindi nyo ako mahanapan talaga ng reaction na angkop talaga sa inyong panlasa kasi nga po magkaiba tayo.
no? I-compare ninyo doon sa loyal na loyal sa Kalingap, no? Like for example, kung kayo po dyan ay reactor, supporter, magkaiba po talaga tayo ng mindset, di ba? So, yun po yung nangyayari ngayon. Kaya may mga, at hindi po natin maiwasan na may mga supporters po na ayaw talaga sa Kalingap. So, nung nag-announce si Dudong Ruel na mananatili sa Kalingap, magkakaroon po talaga sila ng disappointment, which is very natural yon. Kung baga, opinion nila yon, sa loobin nila yon. Bilang mga supporters, may karapatan po sila na magtampo, may karapatan sila na sumama ang loob. Kasi, di ba, yun nga guys, no, ang hirap i-explain, no. Buti sana kung si Dudong Ruel ang nag-declare na alis na sa Kalingap, di ba? Pwede nyo siya pagsabihan ng ganun-ganun kasi yun nga yung usual na naririnig natin. Pero yung siya mismo ang nag-declare na mananatili siya sa Kalingap, parang naging malaking problema pa, no? Parang malaking problema pa na mas pinili niya yung Kalingap, na talagang tinutulak nyo talaga siya. Kasi hindi ko talaga alam guys kung nag-gets ko naman yung explanation ni Kuya Bal, nag-gets ko naman yung explanation ni Ate Edna. Pero ang nangyari kasi dito, si Dudong Ruel ang ayaw umalis no? Kumbaga si Dudong Ruel, meron ding may konti din siyang pagkukulang kasi parang hindi rin niya iniisip na meron din siyang masasaktan mga tao na naging kasama na niya para lalong tumibay yung pundasyon ng Ruel. Kung bakit naging malakas ang suporta, no, yung support system sa Rochelle, kasi andyan na yung tiwala ng mga supporters sa kanya, andyan na yung tiwala ng mga sponsors sa kanya, pinagkatiwalaan na siya. Kumbaga, nakikita na ng mga sponsors na kaya na niya no? Na meron siyang kakayanan para mag-lead sa community. But then, yun nga guys, sabi ko, hindi ko talaga alam kung ano yung nag-hold back sa kanya at kailangan pa talaga yung desisyon ni Kuya Awi, no? Para ma-settle itong problema na to. Na kung tutuusin, channel ni Dudong Ruel to di ba? Channel ni Dudong Ruel at saka di naman ito family business guys no? Ang pagcha-charity ni Dudong Ruel at ang pagkakaroon ng Rochelle community is not a family business na kailangan pang upuan, kailangan pang pag-usapan nila ni Kuya Awe, sila ni Kuya Bal kung ano talaga yung gawin. Ano ito guys, si charity vlogging, di ba? Kanya-kanyang channel. So ngayon, kung ayaw ni Dudong Ruel na umalis sa Kalingap, wala naman po sigurong masama kasi kung ano man po yung ginagawa ni Dudong Ruel na charity, kaka-credit naman sa Kalingap, di ba? Dahil ba sa nakinikitaan na maraming sponsor si Dudong Ruel? Dahil ba sa kinikitaan na talagang marami ang pumapabor kay Dudong Ruel na parang wala ng suporta sa Kalingap? Siguro, isa yon sa mga faktor na nakikita siguro ni Kuya Bal na yung ibang mga supporters ni Dudong Ruel, yung ibang mga sponsors niya is exclusively lang talaga nakatulong sa Rochelle at hindi na po tumutulong sa Kalingap. May nabasa pa ako na hindi nagbibigay si Dudong Ruel sa landing pad. Siguro, hindi ko alam, baka isa din sa mga reason na yung ibang mga vloggers na sumusuporta sa Rochelle hindi nagbibigay sa landing pad. Kung yan lang naman guys ang reason, pwede naman pag-usapan yan pwede naman yan mitingan. Yan siguro yung pagmimitingan nila na being vlogger ng Kalingap since under pa din naman ng Kalingap ang Rochelle. Dapat, yun ang dapat ang mitingan na yung lahat ng mga vloggers, hindi man siya inobliga, pero dapat voluntary, kahit pa paano magbigay, mag-share din for landing pad. Kasi alam ko yan guys, kasi dati nagbibigay din tayo dyan. So, kung yan siguro yung pinaka-problema, pwede yung pag-usapan, pero yung sabihin na hinog na kailangan ng pitasin, kasi alam ko guys, si Kuya Frankie galing sa Kalingap, pero hindi po naman tinanggal si Kuya Frankie, kundi si Kuya Frankie mismo ang nag-decide na alis siya sa Kalingap. So walang problema yon kasi feel ni Daddy Frankie, kaya na niyang magsolo, di ba? So umalis siya, like din po sa ibang mga vlogger dyan. Pero sa case ni Dudong Ruel, iba po siya yung pinapaalis, Siya yung pinapaalis. Tapos si Dudong Ruel ang ayaw umalis. Ngayon, dahil nag-declare si Dudong Ruel na ayaw umalis, pinagtutulakan ng lahat na kailangan niyang umalis. So iba po yung senaryo. Ako, naguguluhan ako kasi in-expect ko na dahil in-announce si Dudong Ruel na ang loyalty niya, ang suporta niya, at tumatanaw ng utang loob sa Kalingap. Supposed to be parang matuwa kayo.
Kasi nga, sa ilang beses na nangyayari sa Kalingap, na pag umalis, pag merong nag-declare na aalis, na andyan yung sumbatan, na andyan yung sabihan na wala utang na loob, pagkatapos gamitin ng Kalingap, makakuha ng subscribers, makakuha ng sponsor, lalayasan. No? Pero kay Dudong Ruel, siya yung ayaw umalis. Ngayon, siya yung pilit na pinapaalis at sinasabihan ng kung ano-ano na hindi maganda. Alam nyo guys, kung si Dudong Ruel ang nag-declare na aalis, yung mga supporters, walang problema yan kasi susunod yan kay Dudong Ruel at susuporta yan sila. Pero ang senaryo ngayon, si Dudong Ruel ang pinapaalis. So, siyempre guys, being supporter ni Dudong Ruel at loyalty kay Dudong Ruel, sasama ang loob na parang pinapalabas ninyo na ayaw nga umalis pero tinatakwil ninyo na paalisin. So, siyempre guys, ang supporter, sasama ang loob niyan. No, natural lang po yan na reaksyon, natural lang po na opinion yan na magkakaroon talaga ng sama ng loob at gulo. 'Di ba? Na pinapakita na nga ni Dudong Ruel na mas pinili niya yung Kalingap, mas binigyan niya ng importansya ang Kalingap. Na parang hindi niya naisip na meron siyang mga supporters na masasaktan. 'Di ba? Kasi alam ni Dudong Ruel yan na yung ibang supporters na hindi na talaga sumusuport sa Kalingap kundi exclusively sa Rochelle lang. Kahit yung mga ibang sponsors na diyan, sa Rochelle lang talaga. Which is okay lang naman yan kasi lahat naman ng credits. Kung baga kung ano yung accomplishment ni Dudong Ruel, part din naman Kalingap yan. 'Di ba? Yung mga pabahay ni Dudong Ruel counted doon sa 100 plus, 200 plus na pabahay ng Kalingap. 'Di ba? So, ayan lang guys, no? At saka nakakagulo talaga ng isip na hindi ko talaga alam, no? Na natural lang yan guys, no? Natural lang yan na yung mga supporters ay sasama ang loob. Di ba? Sasama ang loob nila kasi parang feeling nila inaapi sa Dudong Ruel. Which is yun naman talaga parang nakikita natin. No? Parang ang lumalabas dito, inaapi siya kasi kulang na lang lumuhod siya at mga makaawa na hindi po ako alis dito, wag niyo ako paalisin, pero tinutulak niyo talaga tapos nagbibigay kayo ng hindi magandang salita. So magkakaroon po talaga ng kaguluhan, no? Magkakaroon po talaga ng kaguluhan. So ayan lang guys, no? So opinion ko to eh. Ito yung nakikita ko eh, 'di ba? So nilalabas ko lang, no? Nilalabas ko lang. Masakit lang isipin na parang na-take for granted yung effort ng ibang mga supporters. Kasi nga yun, no? Mas pinili ni Dudong Ruel sa Kalingap, which is, 'di ba? Dapat nga matuwa kayo eh. 'Di ba? Matuwa kayo kasi ang pangit na yung siya yung aalis. Sigurado ako kung si Dudong Ruel ang mag-declare na aalis na ako, na hindi pa na napag-uusapan, hindi pa nakapagsalita si Kuya Bal, tapos mag-declare siya na aalis siya, malamang sa malamang yun din yung maririnig ni Dudong Ruel. Kung ano yung mga nasabi doon sa mga ibang umalis, yun din na yung maririnig ni Dudong Ruel. Kasi siguro isa din yan siguro sa mga iniisip ni Dudong Ruel na pag umalis siya sa Kalingap, meron at meron talaga siyang maririnig dyan. At siguro maraming mag-aansab. No? Papaano mabigyan ni Kuya Bal ng kasiguraduhan na pag umalis sa Dudong Ruel ay hindi siya mababas. Isa ngayon pa nga lang, no? Nag-declare sa Dudong Ruel na mananatili sa Kalingap, pero hinahayaan lang ni Kuya Bal na pagsilitaan siya ng mga ibang reaktor ng kung ano-ano na masama. 'Di ba? Kung yung loyalty ni Dudong Ruel ay nandiyan pa rin sa Kalingap, hindi nga niya mabawalan o hindi niya mapagsabihan, no? Hindi niya ano man tawag doon, no? Hindi nga niya mapigilan yung ibang reaktor na pagsabihan si Dudong Ruel ng masama. How much more siguro kung hiwalay na yung Rochelle sa Kalingap? Konting mali lang, konting problema lang, andyan na yung bashing, 'di ba? So, ayan lang guys, no? Malungkot lang isipin, no? Malungkot lang isipin na kung sino pa yung taong nananatiling ang loyalty at suporta ay sa Kalingap, yun pa yung taong pinipilit na sinisipa paalis. Pero yung mga taong bigla-bigla na lang umalis, bit-bit yung sponsor, bit-bit yung subscribers, bit-bit yung sponsor, sinasabihan ng hindi maganda, parang baliktad yata yung nangyari. Parang nagkaroon ng reverse psychology. Anong nangyari, guys? Ayan, no? So, yun lang, no? Hintayin pa daw si Kuya Uwi para upuan, para pag-usapan. No? Parang business lang. Parang negosyo lang, no? So, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari, guys, no? And, yun nga sabi ko, being a supporter,
be observant guys, no? Be observant kayo and hindi lang magiging panatiko, no? Matuto din po tayo mag-obserbar, matuto din po tayo manindigan sa kung ano yung totoo, matuto din po tayong magiging tawag dito, maging palaban. At being a supporter, kung meron po kayong nakikitang mali, huwag kayong matakot na ilabas, huwag kayong matakot na i-express yung opinion nyo kasi karapatan nyo yan, no? Karapatan nyo yan. Ibig sabihin, matalino kayong mga supporter kung nakikita ninyo yung mga mali, nakikita ninyo yung mga dapat bigyan ng appreciation, bigyan ng pasasalamat, bigyan ng pagpupugay, no? At punain kung ano yung mga mali. Yan yung mga matatalinong mga supporters. Hindi yung pikit mata, bingi-bingihan at pipi-pipian doon sa mga kung ano yung nangyayari sa palibot. Kasi being a supporter, napakalaki po ng ambag ninyo sa bawat sinusuportaran ninyo. Kayo yung gasolina, kayo yung battery, para po tuloy-tuloy ang pag-andar ng karir ng mga taong sinusuportaran ninyo. Kaya malaki po yung ambag ninyo. Kaya huwag kayong matakot kung meron kayong nakitang mali, i-express nyo po. Malay ninyo, diyan sa pagpupuna nyo ng mga mali, diyan pa makukuha yung solusyon sa problema. Diba? So maraming salamat po and God bless everyone.